sa mga pantas upang matagpuan nila ang Panginoong Kristo na ipinanganak. Hindi masyadong na-preach ito. Ano po? And kahit ako, na-realize ko, parang never ko pa itong naibahagi ipatungkol sa star ng Bethlehem o yung po sa bituin na nag-guide sa mga magi or mga pantas o wise men na kung saan ay nakatagpo sa bagong panganak na Panginoong Kristo. And according to scientific theories, ito pong Star of Bethlehem ay talagang kakaiba siya, no? Hindi siya isang fixed na star na kagaya ng mga nakikita po natin ng mga constellation, no? Merong tinatawag na Orion's Belt, yung tatlong star na nakalinya, may Big Dipper, may Small Dipper, yung mga mahilig po, no, sa mga ganitong konsepto. Hindi po siya isang pangkaraniwang tala o bituin na fixed, na laging nariyan. Kundi siya po ay lumitaw lamang sa araw po ng tinatawag na kapanganakan o gabi ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Sabi ng mga ibang scientists, pwede daw itong conjunction ng mga planeta. No? Hindi siya bituin, maaaring conjunction of planets, nag-align siya, kaya napakalinaw. And rarely na nangyayari yun. No? Or maybe daw po, pwede siyang isang supernova o isang kometa na rarely lang din natin nakikita. No? May mga pagkakataon lamang po na nakikita siya. At centuries before, o ilang daang taon, ang nakalipas, o bago pa man po ang lumabas ang star na ito, it was prophesied already sa marami pong mga passages sa Scripture. Si Isaiah na prophesy ito sa chapter 60 verse 1 to 3, sa Psalms po na isulat ito sa chapter 72 verse 10 to 11, and even as early as Genesis. Genesis chapter 49 verse 10. Pero ang mas maaga pa po na propesiya ng star na ito o tala na lalabas na magiging tanda na magagabay sa mga pantas upang matagpuan nila ang bagong panganak o bagong silang na tagapagligtas is in Numbers chapter 24 verse 17. Sa Pentateuch pa lamang, the first 5 books of the Bible, naisulat na po ito. Anong sabi sa Numbers 24:17? Napakalinaw. I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab, and break down all the sons of Sheth. At makikita po natin yung star na ito na iprophesy na sa panahon pa ni Moses, na kung saan ay mayroon daw pong tala o bituin na lalabas na siyang magiging tanda kung nasaan ang ipapanganak na hari ng mga hari na siyang magiging tagatubos ng sanlibutan. At sa tradisyon, alam nyo ba mga bata, bakit kayo gumagawa, bakit si Teacher ay may plus yung grades ninyo pag gumawa kayo ng parol? Di ba, yung star? Originally, yung parol talaga sa tradisyon dati, star yan eh. Kaya lang, throughout time, parang nag-iiba-iba na yung itsura ng parol. Pero originally, ang parol ay star. No? Yung star na yon at maging yung mga Christmas light, yung mga umiilaw-ilaw na pailaw natin, ay galing po dito sa konsepto ng tinatawag natin na Star of Bethlehem. Kasi siya yung nagliliwanag. Kaya may mga Christmas lights tayo. Kaya sa tuktok ng inyong Christmas tree, kung meron man kayo, ay merong star doon. O yung parol na ginagawa natin, sinasampay. Yan po sa ating mga bintana. Yan po yung origin ng tradisyon ng mga bagay pong ito, yung Star of Bethlehem. Pero ito po is hindi lang siya basta-basta tinatawag natin na bituin o tala, hindi lamang po siya isang celestial phenomenon, hindi lamang po siya isang ornament during Christmas season, it represents something. At 4 na bagay po. Una, it represents God's guidance. Pangalawa, God's faithfulness. And pangatlo, God's revelation of Christ the King to the world. Tingnan natin, sabi sa teksto, the star they had seen when it rose went ahead of them. Ano ba yung istorya makikita natin dito? Yung tinatawag na pantas o yung mga magi, alam nyo, hindi naman to talaga 3 hari lang eh. Wala naman sa Bible na 3 lang sila. Maaring mas marami sila sa 3. At maaring sila ay caravan. Kasi hindi sila pwedeng mag-travel noon ng iilan lang dahil masyadong mapanganib yung disyerto at masyadong malayo yung kanilang pinanggalingan. At ang sabi nga po ng mga Bible scholar, itong mga pantas na ito, they could come from Babylon or Persia. Ibig sabihin, hindi sila Hudyo. Sila po ay mga foreigner from a distant land. It could be from Babylon or Persia.
At meron silang mga propesiyang nalalaman na pinag-aralan nila tungkol sa star na ito. At yung po kasi noon, yung tinatawag na astronomy is a science yan. No? Maaaring sila daw po ay priest and scientist at the same time who knew about the prophecy of the coming king, about the coming Messiah, at nakuha po nila ito. Saan nila nakuha ito? Remember that ang Israel sa katigasan ng ulo, many times they were exiled to Babylon, to Persia. Ibig sabihin sila po ay naging alipin ng Babylon, ng Persia. At itong mga pantas na ito, maaaring pinag-aralan yung kultura ng mga taga-Israel at maging yung mga writings nila, yung mga propesya. That is why aware sila na merong itong star na ito, very peculiar itong star na ito, hindi ito basta-basta star. Ito ay napag-aralan namin sa propesya na kung saan ay binigay sa mga Hudyo, kaya ating tignan. Nagalak sila, no? Dahil lumitaw, no? At kanila pong pinuntahan, ito pong star nito, sundan nila and it led them to Bethlehem. At kung makikita po natin, si King Herod ay isa sa mga malupit na hari ng bayan ng Israel. Isa siyang puppet king, kung tutusin. Hindi siya parang tunay na hari ng Israel, siya ay inilagay lamang na hari ng mga Romanong mananakop at siya ay malupit. Hindi lang siya malupit, siya po ay laging naghihinala. Even yung kanyang nanay, mga kapatid at iba pang kamag-anak ay pinapatay niya dahil sila ay magiging threat o magiging tinatawag natin na balakid sa kanyang paghahari. Kaya the moment na narinig niya na may dumadating na mga foreigners at nalaman niya na hinahanap nila yung Messiah or the King of Kings, pinatawag niya kaagad yung mga Babylonian or Persian na mga foreigner na ito. At dininlangin sila at sabi, pag nakita nyo yung Messiah na yan, ituro nyo sa akin para ako din sumamba sa kanya. To pay homage sa kanya. Pero alam natin, di yun ang gagawin niya. Kaya nga, after nito, noong na-discern si King Herod nung hari, nung mga pantas Kaya nung ginawa, sabi, sige, pag nakita namin, sasabihin namin sa iyo. Pero nung nakita na nila, umescape na sila. Bumalik na sila sa kanyang lupay at hindi nila sinabi kay Herod. And yung very last attempt ni Satan upang patayin yung Messiah is through King Herod. Bakit? Kasi yung mga bata ay ipinapatay niya in hope na isa sa mga bata nung panahon na yon ay ang Messiah. That is why, di ba, ginising si Joseph nung anghel, pinataka si Jesus papunta sa Egypt kasama si Mary. Ayun yung konteksto nito. Ngayon, kaharap nila si Herod at sabi ni Herod, sabihin niyo sa akin pag nakita niyo, no? Nung time na to, nawala yung star. Nawala yung star na sinusundan nila. Kaya hindi sila nagsisinungaling. Hindi pa namin alam kung nasaan. Nawala yung star. Pero pag binasa niyo yung text, sabi doon, the star reappeared. Muling lumitaw. Imagine, di ba kasi yung effort nila na sundan yung star, malayong lugar sila nanggaling, tapos biglang nawala. Yung pala yung purpose nun, upang hindi matagpuan ni Herod ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang nangyari sa panahon pong ito, ay nung sila'y umalis sa poder ni King Herod, the star reappeared. Kaya in verse 10 sabi, they were overcome with joy. Overjoyed. Galak na galak sila nang muli nilang nakita yung star at yun ay sinundan po nila. And tingnan niyo po, unang-unang punto, the star reveals God's guidance. Yung star pong yun ay ipinapakita sa atin na ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay ay nariyan. Kaya nga tayong mga ang guide natin sa ating buhay, which is the Scripture. Yung star pong yun, it reveals God's guidance, especially sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya. Kung yung mga wise men were led by a star, tayo po as Christians who have saving faith in Christ is guided by the Scripture. Kaya nga sabi sa Psalms 3:6, in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Ito man po ay sa larangan ng pamilya, sa larangan po ng ating mga profesyon, sa larangan po ng ating paggasta o ating pong pakikitungo sa kapwa. Ano man po ito, dapat nating hanapin yung tinatawag po na kalooban ng Diyos. Kagaya po ng mga wise men, sila po ay guided by God through the star
pero tayo will be guided by the Word of God. Unang puntos pong iyon, bakit hindi siya basta-basta star lang? Tinuturo po sa atin na ang Diyos ang gumagabay sa ating buhay sa konteksto po natin ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Balik po tayo sa teksto. Sabi diyan, when they saw the star, they were overjoyed. Pangalawa po, yung pong star na yon ay nagbibigay ng kagalakan sa mga naghahanap kay Kristo. Pangalawa po, the star brings joy to those who seek Christ. Kaya ako po, walang naghahanap sa Diyos. Maliban na lamang nakasiyang ka ng banal na Espiritu at hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay at matagpuan mo si Kristo. Kaya I believe that mga wise men pong ito, may genuine saving faith sila kay Christ. Hindi ko lang alam kung they fully understand the narrative of the redemption story ng Panginoong sa Kristo. Yung sa atin po, kung lubusan nilang naintindihan yung gospel. Kasi even the slightest truth from the gospel ay pwedeng gamitin iyan ng Diyos upang ikaw'y manampalataya at maligtas. No? Hindi ko lang alam kung alam nila yung kabuuan ng istorya, pero palagi ko hindi. Even the disciples nga yung kasama na nila si Jesus, parang malabo para sa kanila paano naging tagapagligtas si Jesus. Ang iniisip nilang pagiging tagapagligtas ni Jesus ay He will conquer the Romans. Pero we know that Christ conquered sin and death para po sa atin. So maaaring sila ay talagang ligtas, kagaya ng mga Old Testament prophets and saints that they do not fully understand yung narrative ng tinatawag nating gospel, pero I believe na sila ay mga ligtas. Kasi bakit? Hinahanap nila ang Diyos sa kanilang buhay. At anong naramdaman nila? Joy, kagalakan. Maybe they do not have a full understanding of the gospel, pero biniyayaan sila ng Diyos ng genuine saving faith na yung batang iyon is a Messiah. Hindi lang nila siguro lubusang naintindihan paano yung pagiging Messiah niya. Pero ganun pa man, they felt joy nung nahanap nila ang Panginoong Hesukristo. Yung joy nila was rooted in faith. Sa pananampalataya. Kaya nga, sola fide tayo By faith alone. Knowing that they were about to meet the King they are seeking after. Kasi nahirapan silang hanapin. But when they found Christ, sila ay nakaramdam ng matindi. Ngayon dito, no? Pag Pasko, masaya. Kasi masaya kasi may gift, no? May bagong damit, mayroong Christmas party, may exchange gift, may trip to Jerusalem, may mga pag-games, no? Masaya ang mga bata. At minsan, kahit yung matatanda, masaya. Kasi may Christmas bonus, kasi may mga ganyang bagay po. Pero let us remember na lahat yan ay surface level lamang. Yang pong lahat na yan ay mauubos at lilipas. Ang tunay po na tinatawag na pundasyon ng ating kagalakan ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Yung true joy comes when we truly find Jesus just as the wise men did. Pangalawa po yon. Una, yung star, nagbigay sa atin ng guidance. Pangalawa, yung star ay nilid tayo sa true joy. At ikatatlo, sabi po dito sa Numbers 24:17, yung sabi ko sa inyo na prophecy, the star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. Also, a reminder to us, the star points us to God's faithfulness. Kahit gaano katagal naganap yung propesiyang iyon, naganap. Kasi ang Diyos ay tapat. Pinapaalala sa atin, kaya pag nakakita kayo ng parol o Christmas light, it reminds us of God's faithfulness o kanyang katapatan. Ang Israel po, alam natin, hindi sila tapat. At hindi natin sila pwedeng sisihin. Tayo din, hindi tapat sa Diyos. Maraming pagkakataon sa ating buhay. Pag binasa natin yung Bible, lalong-lalo na yung Judges,
400 years in cycle, sila no, in cycle, 400 years, na sila ay sasamba sa Diyos-Diyosan, mapaparusahan ng Panginoon, tatawag sa Diyos, ililigtas sila, makakaranas ulit ng tinatawag na kasaganahan, sasamba ulit sa Diyos-Diyosan, cycle, 400 years. That is why pinadadala yung mga judges to save them and also to remind them of God's faithfulness. At tayo ganun din. Paulit-ulit sa ating buhay na nagkakasala tayo sa Panginoon, sinasadya man o hindi, sa isip man, sa salita o sa gawa, di tayo nagiging tapat sa Kanya. Pero yung star na yon, sinisimbolo nito ang katapatan ng Diyos. Kasi after thousands of years ng unfaithfulness ng Jacob, ng Israel, di ba Jacob, ang other name niya is Israel, kasi pangit yung pangalan ng Jacob eh. Kaya pinalitang Israel eh. Pangit kasi the God of Israel. Ang ibig sabihin kasi ng Jacob, mandarambong. Ang Diyos ng mandarambong. Kaya pinalitan siya ng Israel. Kaya sa kabila po ng unfaithfulness ng Israel, even us, yung spiritual Israel ngayon, or the church, God remains faithful. Nananatili po ang Diyos na tapat sa ating buhay at maging sa mga pangako pa niya. Makatitiyak tayo na gagawin niya ito para sa atin. Hindi po niya iniwan ang bayan ng Israel. Meron siyang every reason to abandon Israel, pero sa kabila noon ay naging tapat siya sa kanyang pangako sa kanila. Alam niyo, ito pong magandang maalala natin. Ang Diyos ay tapat, hindi dahil sa tayo ay tapat, kundi dahil siya ay mabuti, mahabagin, at mapagbiyaya. Yung faithfulness ng Lord, buti na lang, it does not depend on how we treat Him. It depends on His character. And it's something yun, may pagpasalamat natin sa Panginoon. Despite all of our unfaithfulness, God is faithful because He is. Kaya nga pakilala niya nga kay ano, di ba? Kay sino to? Kay Moses, ang pakilala niya, I am. Siya na nga. Siya na nga yung tapat, siya yung mahabagin, siya ang mapagbiyaya. Kaya ngayong Christmas season, hindi lang basta-basta parol yan. Hindi lang basta-basta Christmas like yan. It reminds us of God's faithfulness. After years and years and years of our unfaithfulness, God is faithful all the time. No? And finally, ang ikaapat po. Ikaapat na punto. Bakit lumabas yung star na yon? The star declares Jesus as the King of ligtas, ang Panginoong Jesucristo. At tinuturo sa atin dito that Jesus is not just the King and Savior of the Jews, but He is also the King and Savior of the entire world. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Palagay yung nagkataon yun? Light, brightness, draw, nations. This is a fulfillment of Isaiah chapter 60 verse 3. Na ang tala o ang bituin na yon ay pinaaalala sa atin na ang Panginoong Hesus ay Panginoon ng lahat ng bansa. Kaya ano pong application nito? Ibig sabihin po nito, we must share the gospel indiscriminately kahit kanino. Hindi man tayo makalabas ng bansa, pero minsan, ginajudge na kagad natin yung tao na gusto nating i-share ng gospel, ay hindi makikinig ito. No? Parang hindi niya tatanggapin ito, itong gospel na ito. So, hindi na lang tayo nag-share. Pero kung ang Panginoong Diyos ay hindi niya po itinangi ang bayan ng Israel lamang at tinawag niya ang lahat, sino po tayo upang hindi magbahagi ng gospel sa mga taong sa palagay natin ay hindi po
makikinig o hindi po tatalima sa Ebanghelyo. Kaya dapat po nating ibahagi ang Panginoong Hesus indiscriminately kahit kanino. Lahat po ng tao na pinadadala sa ating daanan, lahat po ng tao na ating nakikilala sa ating buhay, ay pinadala ng Diyos yan upang ibahagi mo ang Ebanghelyo sa Kanya. Kaya ito, siguro, tingin kayo sa akin mga bata. Mga bata, pati na din yung isip bata. Lahat po tayo. Especially mga bata, ba't hindi nyo gawin ito? Pupunta kayo ngayon sa inyong mga ninong at ninang. Magmamano kayo and you will expect na something bibigyan kayo. Alam nyo anong dapat nyong gawin? Suklian nyo yung sobre ng trucks. Ang dami nating trucks dyan. Mga bata, kuha kayo ng trucks mamaya dyan, pagkaabot sa inyo ng gift, yun yung isukli ninyo. Yun ang ibigay ninyo pabalik sa inyong mga ninong at ninang. Kahit kayo ay bata, ay gagamitin kayo ng Panginoong Hesus upang sila din mapakinggan nila na mayroong hari ng mga hari na ipinanganak, no? Upang sila din ay maligtas sa biyaya ng Diyos. And even tayo, mga may edad na, mamaya pupunta tayo sa kung saan-saang mga lugar, no? At maganda meron tayong baon na tax ngayon, no? Ano ba naman na isama mo yan doon sa yung regalo? Kasi yung regalo natin, pwedeng kabitan niya ng gospel tracts. Lalabas natin yung gospel tracts mamaya. And ito yung gawin natin sa araw na ito. No? Kung tayo ay, if God draw us to Him, no? Tayo ngayon, yun naman, yung magdala ng mensaheng ito sa mga ating makakasalamuha sa araw pong ito. Kahit lasing yan. Na ano nga ako kagabi, yung feed ko, di ba? Merry Christmas. Bago ang video ay nagiinuman, kumbaga, nagpa-party-party. Wala namang masama pong magkasiyahan, pero nakakalungkot lang na they're celebrating out of the tradition. So, kayo ngayon yung mag-guide sa kanila sa tunay na meaning ng tradition o ng okasyon po na ito. So, the Star of Bethlehem, sa pagtatapos po natin, the Star of Bethlehem is more than a historical detail. It is a reminder of God's guidance, faithfulness, joy, and the kingship of Christ. No? Yang apat na bagay pong yan, huwag natin kakalimutan. Kagaya po ng mga wise men na sumunod doon sa tala at natagpuan nila Panginoong Kristo, sundan po natin ang salita ng Diyos sa pangunguna ng Kanyang banal na Espiritu upang lalo nating matagpuan sa araw-araw si Kristo sa ating buhay. Kailangan natin ng daily encounter with Christ, and so kailangan natin din to daily seek Him through His Word upang maranasan po natin ang mga pagpapala na ito ng pagkakilala kay Kristo. At yung ating challenge, no? Ito yung challenge natin. Let us proclaim that tumayo at tayo ay magkaroon ng response hymn sa pangangaral po sa umagang ito.
Let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you sa umaga pong ito na pinaalalahanan niyo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na ang mga bagay na ito ay hindi lamang manatili pong kaalaman sa aming isipan, kundi amin po itong magampanan, lalo na po sa araw pong ito, sa okasyon po na amin pong pinagdiriwang. Gamitin niyo po kami bilang tagapagdala ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, na amin pong mabigyan po ng pagkakataon ang mga taong makakasalamuha po namin upang maibahagi po ang kanyang nakapagliligtas na Ebanghelyo. At Lord, sa maghapon po ito ay tinatalaga po namin, ingatan, samahan, gabayan niyo po kami. At ganoon din, Panginoon, ay kami po ay makapagkaroon ng panahon upang magtipon-tipon at magkaroon ng kagalakan. At ang kagalakan pong ito ay magmula po sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito pong amin nagkakaisang panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.